DZRH 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa Star City at buong bansa. 6 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. SOS Special on Saturday. Kasama si Cesar Chavez. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang himpilan ng DZRH nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na dyan sa Cagayan de Oro, General Santos, Cotabato, Zamboanga, Davao City. Live tayong sabay napapakinggan sa DZRH station sa nasabing mga lungsod. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin sa DZRH sa Iloilo, Tacloban, Bohol at Bacolod. Magandang umaga, Josmar Hainag, sa mga nagdadangog dyan sa DZRH Sorsogon, DZRH sa Naga. Magandang umaga rin sa mga nakikinig sa atin sa DZRH Lucena, sa Dagupan, Tugigaraw, La Union at gayon din sa Lawag City. Magandang umaga. Sa umagang ito ng Sabado, ang panauhin natin at ang paksang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa kapayapaan, digmaan at kultura. Sa unang bahagi ng ating palatuntunan, ang concentration natin ay pag-usapan yung nangyayari sa Marawi at nangyayari sa Mindanao na may kinalaman ang Visayas at ang Luzon at may kinalaman at may kaugnayan din sa mundo. Ang panauhin natin ngayong umagang ito ay matagal na nanilbihan bilang sundalo sa Mindanao, hindi lang sa Luzon at Visayas. Lalong-lalo na sa Mindanao, siya ay naging commandant ng Philippine Marine Corps, naging National Capital Region Defense Command, at naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, naging Chairman ng House Committee at ng Senate Committee on Defense and Security. Ang tinutukoy natin si Congressman, si Senator at General Rodolfo Pong Biason. Mr. General, Mr. Congressman at Mr. Senator and Mr. Senior Citizen. Yes, sir. Magandang umaga ho, Senator Pong. Magandang umaga, Secretary Cesar. Cesar lang po. At magandang umaga po sa lahat. Alright, Marawi, Mindanao. Sabi ko nga kanina, 4 o'clock in the morning, nag-post ako sa Facebook. Sunod-sunod yung bakbakan ngayon sa Libya. Nag-strike, may strike sa Afghanistan, mayroon din strike sa Syria. Pero yung sa Indonesia, 2 days ago mayroon nangyari at 4 days ago may nangyari din naman sa ating bansa, lalong-lalo na sa Marawi. Bakit nangyayari ito halimbawa sa Marawi? Kailangang examinin muna natin ano ba itong grupo na to. At sinasabi nila ito ay ISIS because of the simple fact that Espilon? Espilon is connected with the Abu Sayyaf and also associated with the ISIS in Southeast Asia. Kanya itong kumilos dito sa Marawi ay masasabi nating yung terrorist group. Dahil ang ISIS is a terrorist organization worldwide. So yan ang kaya itong pagdeklara ng martial law ay alam mo nung gabi na yon nung nag-umpisa yung labanan, mga bandang alas 8:30, tinawagan ako ni Johnny Giling, presidente ng Muslim Association ng Muntinlupa. At ang sabi niya, tumawag daw sa kanya mga kamag-anak niya, dalawa ang tanong sa akin. Una, mag-i-evacuate na ba sila? So sabi ko, Nung siguro, gabi na yun, nung nag-umpisa pa lang. Yung sinasabing pumasok at nagkaroon ng konfrontasyon, nag-umpisa pa lang. Barilan at nagkaroon ng nung unang araw. So, kung mag-i-evacuate daw sila, ang advice ko sa kanila ay stay put.
huwag kayong kumilos sa inyong bahay, lumabas ng bahay nyo dahil madilim. Baka kayo mapagkamalan ng dalawang parte. On the part of the security agencies of government and on the part of yung mga terorista na yun, no? Sabi ko, i-advise mo na doon sila. Pangalawang forces ay gumamit ng airstrike. Sabi ko, palagay ko, hindi. Kasi ilan lang. Oo, gabi yun eh. Gabi. Gabi. Palagay ko, ang nadidinig ko sa mga balita, sinasabi ng mga otoridad na 20 to 30 lamang. Tsaka ginagamit yung airstrike kapag maliwanag na isolated. Exactly. And target precision. Exactly. So, tinawagan ko ang JOC. Joint Operation Command. Si Colonel De La Cruz. Ang JOC ng Armed Forces. JOC ng Armed Forces. Colonel De La Cruz ang sumagot at ayun nga, sabi ko, napag-usapan namin yung na-advise ko doon sa mga Because it was civilian. also your duty to inform your constituents na may mga relatives din That naman. is correct. Sa Marawi in particular. So nasabi ko na ayun nga, ang advice ko doon sa kumausap sa akin na Maranao ay huwag mag-evacuate nung gabi na yon. Pangalawa, sabi ko, tinanong ko kay Colonel De La Cruz, gagamit ba ng may plano bang gumamit ng airstrike Sa gabi. at saka ng bomba, artillery for example. Sabi, hindi siguro sir kasi kukunti naman yan eh. 20 to 30 ang nadinig kong Close quarter combat pwede nagkaiba. siguro. Yan siguro naisip nung una. Tapos nag-develop into something. Ang hindi na ramdaman dyan ay yung nangyari sa Mamasapano. Pintakasi. Alright, ipaliwanag natin yan. Bago natin ipaliwanag yung parang Pintakasi, nagkaroon ng suporta. Yung galing sa ilang grupo o pamayanan, sa ilang pamilya, isang mga kamag-anak, bilang nag-sympathize doon sa isang grupo na hostile sa gobyerno, parang nagkaroon ng Pintakasi. Pero bago tayong pumunta dyan na Senator Biason, i-contextualize lang natin na sa mga nakikinig sa atin ngayon, pag binanggit natin yung ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ang or ISIL kuminsan tawag dyan ay ISIL, Islamic Liban. State of Iraq Liban. and Levant. Yung Levant to ay mga teritoryo yan ng Turkey, ng Jordan, ng iba pang mga Muslim countries sa lugar na yan. Yeah. Pero nakatutok lang yung salitang ISIS sapagkat ang bakbakan ngayon ay Libya at ang Syria, yung labanan ng Shiites at ng Sunnis. Mamaya i-contextualize natin yan mamaya. Alright, kaya mayroong relasyon at pinaniniwala ang maraming relasyon ito at mayroong mga dokumentong nagpapatunay na yung nangyayari sa Mindanao ay may kinalaman sa Indonesia sapagkat yung, kumbaga, yung pinaka-regional headquarters ng ISIS o before the ISIS ay yung sa grupo ni Osama Bin Laden ay ang Jemaah Islamiyah. Tama yan. Na nakabase ngayon sa Indonesia. Sa Indonesia. Kaya kung makikita ho ninyo, nung Marawi siege, immediately after that, nagkaroon ng pagbobomba naman sa Indonesia. Parang sabay, parang nagkaroon ng sabay niya. So sa kontekstong ito, parang ipinakikita natin na mayroong international color, flavor, itong movement na ito. Ano yung Pintakasi, Senator Biason? Ang Pintakasi, ito'y naranasan ko rin nung ako'y battalion commander sa Tawi-Tawi nung November of 1972. Na kung saan yung General Padilla, tatay nitong si General Padilla ngayon. Restituto. Ito yung commander ng 24th Infantry Battalion. He needed help. Pero ang aking batalyon, wala pang masyadong batalyon noon eh. November 1972. So, sabi ko kay Commodore Fernandez, give me an LST. I will divide my battalion, pero malaki yung batalyon ko. LST is landing ship tank ng Navy, floating asset. And I will take one half of my battalion to help Colonel Padilla ron sa Lamitan, sa Basilan. When I was there, naiwan ko 2 kalahating companies sa Siit, sa Panamaw, at yung 2 kalahati ay dinala ko doon sa Basilan nga to help General Padilla. Nung nandoon ako,
Kukonti ang MNLF doon. Yung target, Oo. yung identified. Hindi. Yung naiwan ko sa hulo, Mhm. kukonti ang MNLF doon. Mm. Nagpinta kasi ang galing sa Siasi, nagpinta kasi ang galing sa Tawi-Tawi at iba pang lugar ng hulo, umabot sila ng more than 1,000. Sa salitang mas maiintindihan natin, Oo. parang yung mga sibilyan na nasa bahay, biglang naglabas ng armas at sinuportahan. Hindi lang. Yung nakipagbakbakan. Oh. They move. Oh. Inatake yung aking batalyon. Mm. That is Pintakasi. While I was attacking also in Basilan. Oh, yan ang nangyari sa Marawi. Yun ang Marawi. At Yun ang hindi na-anticipate. yan ang sa Mama Sapano. Oh. Ganyan din ang Mama Sapano. Mm. Dumami bigla dahil sa Pintakasi. Okay. Kasi yung mga sumasali dyan, iba-iba ang motibo. Diretsuhin ko na, Senator Pong. You've been the chairman of the Senate Committee on Defense at matagal Yeah. ang buhay ho ninyo sa military career at kayo ay nag-retire noong 1991. At 1991. very fresh pa sa inyo yung mga memory na yan. Kaya nga dahilan sa, bagamat sabihin mo nang mayroong, pagpalagay na natin, 80 ang Mauti Group identified, more or less based on intelligence report, mga 50 hanggang 80 yan, yun lang yun. Pero dahil nung nangyari sa Marawi na yun, na parang nagkaroon ng mga sympathizers, dumami, yung claim ng iba ay naghugot ng ibang mga kasama. Tama Pero yan. maraming naniniwala na kusang sumama yung marami doon. Exactly. Dahilan doon, For different reasons. For different reasons. Hindi lang yung karamihan din dyan ay hindi lang ideological or religious reason. Maraming... Pero, because of that, naintindihan ng Commander-in-Chief at doon sa Ground Commander at ng Armed Forces na mukhang mahirap basta-basta i-contain ito. That's correct. At dahilan dyan, impose tama. martial law. Ano ang Halimbawa- take ninyo sa martial law? Well, sa aking nadidinig ngayon, there is a tendency for a comparison between the martial law imposed by President Marcos and this one here. Magkaiba. Hindi lang magkaiba ang sitwasyon, kung hindi magkaiba ang istruktura ng gobyerno doon sa imposition ng martial law ni President Marcos at imposition ngayon. Halimbawa, doon sa martial law ni President Marcos under the 1935 Constitution, ano ang pinakamatinding pagkakaiba? Ang una ay dinismantle ni President Marcos ang ilang institusyon, basic institutions of government. Yung yung legislatura ay dinismantle. Inalis. Itong some important and serious functions of the courts were replaced by the military tribunals. Okay. You remember, Right, right. si Ninoy Aquino, ang nag-try niyan, hindi korte, Military court. tribunal. Yan ang pagkakaiba. Pangatlong pagkakaiba, yung imposition ng martial law ngayon ay napapasailalim ng participation ng legislatura. Right. Nandiyan yan eh. Kaya nga, panglima ay yung martial law ni Marcos, ilang taon tumagal? Well, Okay. Eto ngayon, Mm. 60 days lang. Based on the Constitution. Based on the Constitution. Because of the constitutional limitation. Exactly. Okay. Exactly. So, yun ang Maliban pa dyan, Senator Pong, pagkakaiba. ang pagkakaiba ng mga panahon na yun, mas maraming media ngayon, bagamat yung media noon ay sinikil, ngayon mas maraming buhay na media. maraming buhay na media. At so far, walang sinisikil na media. Pangalawa, mayroon kang mas vigilanteng mga mamamayan. That is correct. Netizens. Oo. Showing Kaya, photos, maraming reporting live. Maraming mata. Maraming mata. Maraming Oo. mata. At maraming tenga. Imagine At maraming bibig na. Kung ikaw ay isang platoon commander, Nagsasalita. yung platoon leader, company commander, battalion commander at that time, hindi ka as powerful as now. Dahil kapag ka may hinuli ka at dinampot, diretso mo sa... You are still under. Kaya No, nga, yeah, yours under the Kaya law. Pero nga, meron kang netizens na nakatutok. Exactly. Dinampot yung kapitbahay ko, yung kamag-anak ko. And wildfire ho yan na papaimbulong at
because of that, meron tayong mga built-in mechanism para hindi maabuso ang martial law. May mga pagkakataon na maabuso pa rin yan, ano? Merong Pero ano, mas matindi Cesar, yung no? mechanism ngayon Yeah. para Cesar, hindi siya maabuso. Nung nakinig ako doon sa unang mga pronouncements, when the President announced that General Anyo would be the administrator, medyo tuwa sa kilay ko, no? Kasi iba ang sitwasyon eh. Pero maliwanag daw. Kaya ako ay natuwa Oo. nung pinalitan ni Presidente. It's a civilian. It's si Civilian, the Defense Secretary of Defense. National Defense. Implementer It lang. could have been DILG. It could have been Department Secretary of Justice na pwedeng ano diyan, pero yun, any of the three, DILG, Defense, Justice, I would agree. Oh, well, Kahit sino sa tatlo na yun. in the absence of a Pero more or less- hindi ang isang general. Hindi isang Pero general. maliwanag na ngayon. Maliwanag na kay Presidente. Maliwanag na nga, oh. Therefore, wala na tayong problema doon. Wala na It's problema Defense yan, Secretary oh. Lorenzana who is the administrator, and the Chief of Staff is only the implementer, and That therefore is subject correct. to rules, guidelines That is correct. ng That is martial law. correct. May worry ka ba ho dito? With Well, martial law being implemented in the entire Mindanao? Alam mo, nung I was then a major nung in-announce yung proclamation ni President Marcos na nag-umpisa yan nung humingi sa akin si General yung Metrocom. Montaño? Hindi. No, earlier. Olivas. Olivas. General Olivas. Ng isang company sa Marines. I was the operations officer of the Marines at that time eh. Humingi na isang company. Hindi ko alam kung saan dadalhin. This is the night of 21 Of September. of September 1972. Nung rumeport sa akin yung isang yung company commander na yon, "Sir, kailangan namin ng reinforcement." Sabi ko, "Bakit?" "We are under machine gun fire Machine gun fire. from ayoko sabihin yung pangalan ng organisasyon Oo. kasi religious organization ito eh. They were ordered to disarm yung mga gwardiya doon at mga ibang members nung simbahan na yon, ano? They were under fire, machine gun fire from a tower. They were apat na Marines patay. Ano? So, naniwala ako nung humihingi ng reinforcement. Sabi ko, anong klaseng reinforcement? Troops. Sabi, hindi sir, we need recoilless rifles. Wow! Sabi ko, bakit? Anyway, to cut the story short, sabi ko, meron ba kayong search warrant? Hindi na sir kailangan ng search warrant kasi martial law na. Medyo tumayo yung mga balahibo sa bato. Ano? Kasi ang nasa aking isip, pag martial law, Japanese time is ang itsura. I was already a boy during the Japanese time. Nakita ko kung ano ang martial law eh. Now, sa madalit sabi, that Constitution may have allowed the declaration of martial law and the implementation of martial law that way. Halimbawa, ang unang nakita niya, yung mahahabang buhok, pinaggupitan eh. You cannot do that now. Hindi mo pwede gawin yan. Ano? So, hindi pwedeng ikumpara ang kapangyarihan ng presidente to declare martial law under the 1935 Constitution and the powers of the present president under the 1987 Constitution. Maraming ang nagsasabi na yung martial law under the 1987 Constitution ay parang half-cook, half-bake. At sa maraming naniniwala ay tama naman para ito pang isang question para dyan. limitado ang discretion o indiscretion ng Pangulo. Ito ngayon ang isa pang tanong. Ano ang expanse ng effective saan diniklara the whole of Mindanao? Saan katanungan yung bang pagkakadeklara for the whole of Mindanao
is the correct coverage in area. The whole Mindanao group. For example, nangyari ang Marawi. After 2 days ba yun? May nangyari sa Sulu. And, they are mobile eh. Mobile yung ano. So, ito ay, isang issue dyan na nadidinig ko, yung ang issue ng, kailangan bang the whole Mindanao? Ayan. Pinag-uusapan natin 60 days. Pinag-uusapan natin buong Mindanao. It's not the entire country. It's only it's a Mindanao. Yeah. Maliwanag na mga nakikinig sa atin ngayon sa Cagayan de Oro, maraming Bukidnon, Misamis Oriental, yung ang Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, walang duda na may kapayapaan. Pero wala ding duda na Pwedeng- yung effort ng Islamist at ng mga terror group, you never know. You never Based on historical data, ang dami namang mga skirmishes, ang dami namang mga bakbakan sa mga lugar na yon. Hindi nga lang as organized, as pronounced as the present days. Kaya siguro, Senator, sa ating pagbabalik, ang itatanong ko lang, ano yung sa tingin ho ninyo ang dapat gawin ng militar? Sapagkat mayroon ng commander's guidance. At sabi ng commander-in-chief, declare martial law in 60 days. Pero sinasabi rin ng ating pamahalaan, protektahan ang karapatang pantao, pero sinasabi rin ng gobyerno na kailangan mapuksa ito. Ang tanong lang dito siguro sa ating pagbabalik after the commercial break, in 60 days, masyadong nakaugat na yung Islamist, wag muna natin gamitin yung ISIS, no? Because lately lang pumasok yung Islamist. Yung grupo ni Osama bin Laden, and before the grupo of Osama bin Laden, meron tayong MILF, marami tayong MNLF breakaway group, meron tayong MNLF. Marami nakaugat na yan eh. May iba-ibang flavor na lang at iba't ibang anggulo. Can it be solved in 60 days of the martial law? Standby po. KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, Cesar Chavez. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Sabado. Yung second batch ng DSRH ay huling hirit sa Taginit dyan sa Zambales. Diyan ho sa Subic. Susunod ho tayo. Last week, yung first batch ng DSRH ay nasa Aurora, Baler. Maraming salamat sa mga nakasama natin doon at tumulong sa atin. At ngayong umagang ito ay ang second batch ng DSRH ay patungo dyan sa Zambales. Huling hirit sa Taginit. Alright, pinag-uusapan natin may kaugnayan sa kapayapaan, digmaan at kultura dyan sa Mindanao at sa ating bansa. Sa konteksto ng Marawi, bakit mayroong ganitong mga kaguluhan diyan. Nagdeklara ang Pangulo ng martial law at sa loob ng ang limitasyon ng martial law ito ay sa loob ng 6 na pong araw. Maring maputol din, depende sa sitwasyon. Pero kaya ang panauhin natin ngayon ay isang veteranong sundalo sa Mindanao at naging kinatawan sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Hinawakan ang Defense and Security Committees ng dalawang kapulungan ng Kongreso para mayroong background tayo sa civilian, military at lalong-lalo na sa krisis dyan sa Mindanao. Ang objective, Senator Pong Biason, ay maputol, mawala ang threat, ang immediate threat na pinopos ng Maoti Group sa mga kababayan natin dyan sa Marawi at sa iba pang lugar. Sa tingin ho ninyo, in 60 days, based on military background, on your military background, is this sufficient para makwel ang medyo may katagalan at nakaugat na problema ng ating mga kapatid na Muslim dyan sa Hindi Mindanao? natin masasabi kung gaano katagal tatagal yan, ano? Unang-una, yan ay depende sa pagkilos ng gobyerno mismo. Halimbawa, nung magdeklara ng martial law si President Marcos, Save the Republic Reform Society. To save the Republic At and to reform the nakapopo. Filipino society according to Marcos. According to Marcos. And nakatutok siya sa problema ng NPA. New People's Army. Oo, wala pa noon yung MNLF. Wala pa. Opo. At nung ideklara ang martial law, 3,000 lang Yung NPA. ang NPA. At that time. Nung matapos ang
Martial law. 26,000 ang NPA. Nanganak, dumami. Dahil lang sa martial law. Ngayong pag-aralan At nakulong natin. yung mayor ng Cagayan de Oro. Oo. Si Mayor Nene Pimentel. Sige. Magandang umaga, Nene. Magandang umaga, Kapatid Senator ko. Nene Pimentel. Magandang umaga ho sa inyo. Yeah. Good morning, sir. Good morning. Pinag-uusapan ho namin kanina, bago ipagpatuloy ni Senator Pong Biason, siguro ho na hindi nyo na-monitor, pinag-uusapan namin yung objective ng martial, well, kinumpara kanina ni Senator Pong Biason, Oo. na ibang-iba ang martial law ngayon, kumpara doon sa martial law ni President Marcos. Kayang-kaya niya i-strike yun. Dinaanan niya yun eh. Limitations. Oo. Mga kaiba limitations. Halimbawa, nandiyan yan pa ang legislatura. Nandiyan yan pa ang mga korte. Hindi military tribunals. Nandiyan dyan yung limitations ng presidente subject to even congressional actions. Correct. Halimbawa, yung ngayon, kung makukumbin ang legislatura, pwedeng putulin ng legislatura. Correct, Yung deklarasyon ng Absolutely. martial law na yan. Ha? Can you imagine, the president is required to report to Congress. Congress may evaluate. Forces ay gumamit ng airstrike. Sabi ko, palagay ko, hindi. Kasi Gabi. ilan lang. Oo, gabi yun eh. Gabi. Oh. Gabi. Palagay ko, ang nadidinig ko sa mga balita, sinasabi ng mga otoridad na 20 to 30 lamang. Tsaka ginagamit yung airstrike kapag maliwanag na isolated. Exactly. And target precision. Exactly. Ang Tinawagan ko ang JOC. Joint Operation Command. Si Colonel De La Cruz ang JOC ng Armed Forces. JOC ng Armed Forces. Colonel De La Cruz ang sumagot at ayun nga, sabi ko, napag-usapan namin yung na-advise ko doon sa mga Because it was also civilian. your duty to inform your constituents na may mga relatives din That naman. is correct. Sa Marawi in Oo. particular. Oh. So nasabi ko na ayun nga, ang advice ko sa doon sa kumausap sa akin na Maranao ay wag mag-evacuate nung gabi na yon. Pangalawa, sabi ko, tinanong ko kay Colonel De La Cruz, gagamit ba ng may plano bang gumamit ng airstrike? Sa gabi. At saka ng bomba. Artillery, for example. Sabi, hindi siguro sir, kasi kukunti naman yan eh. 20 to 30 ang dinig kong Close quarter combat, pwede nagkaiba. siguro. Yan siguro naisip na muna. Tapos nag-develop into something. Ang hindi na hindi na kailangan yung pero palagay ko mag-iingat din ang kasi the declaration of forces ay gumamit ng air. Hindi na kailangan yung pero palagay ko mag-iingat din ang kasi the declaration of martial law is the call of the president. Prerogative ng Pangulo. Prerogative. Subject only to evaluation of things. Ang pagkakaiba nating tatlo, at yung mga maraming meron ngayon, at kahit yung mga learned scholars, ang pagkakaiba nating lahat, hindi tayo ang Pangulo, at ang Pangulo is an imperial presidency. Exactly. Sanktuaryo ng maraming impormasyon na yun ay wala sa atin. Kakapiranggot lang. Except the enforcement of laws and martial rule is subject to limitations ng Constitution. ng Constitution in the form of the legislature and in the form of the courts. Hindi lang yun. May dagdag na ngayon. Limitado na ngayon ang martial law dahil aktibo na ang netizens. Senator Nene, magandang umaga ho sa inyo. Kayo ay nabasa ko yung statement niyo, interview sa inyo tungkol sa martial law. Sa mga kabubukas pa lamang ng radyo ngayon, ano ho ba ang pinakaposisyon ninyo at paniniwala at paninindigan sa pagkaka-impose ng martial law sa Mindanao? Number one, ang may batayan na magkaroon ng martial law, lalo na sa gulo sa Marawi. There's no question about it, no? Now, kung isakop mo ang buong Mindanao, ang ibig sabihin niyan ay maari nang
anong pangalan, talakayin ng Kongreso sapagkat within 48 hours, sinabi ng saligang batas, within 48 hours from the declaration, kailangan isumite ng presidente sa Kongreso. Which was not true before, ha? Panahon ni Marcos, siya ang kuan. Hindi yan ginawa dati. Wala, and then he was at full liberty, anong gusto niyang gawin. Pero ngayon, may mga limitasyon na, sumiti sa Kongreso, pag-usapan sa Kongreso. Now, kailangan ba ng special session? Hindi. Kung meron session na ngayon, isingit na. Kung walang session, obligado magsesyon. Magtawag ng anong pangalan to, special session. Within 60 days. Yes, at saka pangalan nito sa loob ng ilang mga weeks, kailangan maaksyonan kaagad. Now, anong aksyon? Pwedeng putulin, pwedeng habaan, pwedeng kulangan. In other words, may discretion na ang ating Kongreso ngayon. In other words, yung Kongreso pwedeng sabing, wag 60 days, gawin lang natin 45 days. Yeah. Wag buong Mindanao, alisin natin yung Bukidnon. Correct, alisin natin yung halimbawa Camiguin, yung Misamis Oriental, Occidental, yung mga ganon. Can Congress do that? Yung mga ganon. They can do that. Now, ang aking nakikita dito na ang isa sa mga bagay na apektado kaagad, ang investments. Sapagkat ang mga tao, mga investor, ba't ako papasok dyan na gulo pala? May kaguluhan. In other words, ganun ang ewan ko po ganun ang impression ko. That can be. Yes. So therefore, interest din ng gobyerno, it is to the best interest also not only of the Filipino people, but interest din ng gobyerno na makontain ka agad ito. At matapos ka agad, ma-shorten ang deklarasyon ng Marcelo because in the long run, apektado yung kabuhayan natin. Absolutely, sapagkat hindi tulad noon, as Pong pointed out already. Ngayon, ang deklarasyon ng Marcelo subject to scrutiny by Congress. And then, abuses can be questioned in the courts. You see, nandun na yung mga safeguards against abuses sa Marcelo. So medyo maganda ang gawa ng takbo kung masunod ang mga patakaran ng batas. Stand by Senator Pong Biason, Senator Nene Pimentel. Nasa linya natin si Samira Gutok, Commissioner ng Bangsamoro Transition Commission at miyembro ng Army Advisory Board. Si Samira Gutok ay isang 10 Outstanding Young Women of the Philippines TOIM awardee. Sam, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Assalamualaikum. Happy first day of Ramadan sa lahat ng Muslim. Happy first day of Ramadan sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Yes, thank you. Yeah, Sam, kumusta dyan ngayon? Are you in Marawi? Are you in Mindanao right now? No, I'm just 35 minutes away from Marawi, which is Iligan naman. Just so that yung mga communication centers na i-set up natin with other stakeholders like local TV ng Lanao del Sur, so we are directly updated sa nangyayari sa Marawi City, and ARMM Heart, yung Lanao del Sur government, TESDA. So TESDA here in Iligan City is hosting us. Alam mo, ang bayanihan, Tess, sa nangyari, napakaganda between Muslims and Christians in Iligan City taking care of the Muslim evacuees. And of course, yung mga Muslim Muslim agencies, Muslim leaders taking care of the Christians then na mga evacuees. So it's a good time for the holy month of Ramadan for interfaith solidarity. So far, ang pangangailangan test na nakikita natin is, for instance, in the medical services doon sa Lanao, Marawi City, is that the military leadership really sa Philippine Army National and the ground commanders have to make a decision to allow other medical support teams to come in from Region 10, Davao, and other regions who are willing to come. They are actually ready na daw from Davao, from Region 10. Kaya lang hindi daw sila binibigyan ng military clearance kasi po, yung ating local doctors, syempre they suffered trauma in seeing that the local hospital was disarmed on the first day of this incident, yung mga security guards nila. So merong feeling of yung trauma psychologically for our doctors who saw the incident themselves. So they're not serving right now yung ating May Pakpak local hospital. There are only 10 personnel and there's just, I think, only 1 or 2 doctors there in Marawi City.
So Alright. other doctors are willing to come in naman, sir. So we need the military clearances because accordingly, it's military control right now. In every service delivery institution, kailangan paalam sa Army, sir. Sam, sa pagkakaalam mo, based sa report ng Bangsamoro Transition Commission, sa pagkakaalam nyo, is the military in full control of hindi lang Marawi but also in Lanao del Sur, Lanao del Norte, yung mga area na malapit dyan sa Marawi? Sir, there's no official report to us, BTC. We are in the clueless. So we don't have this information. What I have right now telling you, sir, is aking voluntary support sa ating mga efforts ng mga crisis humanitarian groups like International Committee on Red Cross, yung TMC ng Kapitolyo. So this is just individual efforts natin, sir. This is not as a government official as BTC. Hindi ako sinabihan din by government. So the BTC chairman, Gazali, because sinabi nga natin yung problema, and on his own, because syempre he's an MILF leader, he knows yung nangyayari sa ground with all his intelligence information, si Chairman Gazali Jaafar, instructed me rin na Samira, alamin mo yung problema. So we set up on our initiative then, individually, with other volunteers, itong Cagayan, Iligan City Action Center sa may TESDA. Thankful kami sa Lanao del Norte government, TESDA director, for allowing us to use her facilities, her Wi-Fi, her cell phones, everything. Si Tarhata Mapandi, maraming salamat Secretary Giling Mamondiong sa iyong mga tauhan sa TESDA. Okay. Maraming salamat Secretary Mamondiong for that. Sam, alam natin lahat na hindi pwedeng entire military structure lang yung humanitarian effort dito. Maraming NGO, non-governmental organization, civil society ang willing. Mayroon bang single structure dyan ngayon na parang nagko-coordinate with the military or other than DSWD, Department of Health, na mayroong isang organized effort? Mayroon bang isang central committee dyan na nag-organize para pumasok yung mga suporta ng mga NGO, civil society para tumulong sa peace process, immediate humanitarian relief operations at gayon din sa mga siguro mga back channeling other than the usual established channeling group para sa engagement ng civil society? Sadly, says the TMC, says Crisis Management Committee ng Armed Government and Lanao del Sur City Government needs support because yun nga, hindi daw sila makagalaw without the military. So the military has to recognize itong partnerships nitong mga TMC plus the volunteers. Although the military naman is working with the TMC, it's just that yung service delivery, lahat ipapaalam sa military and they don't reply agad to the required necessary permits for entry of relief. For instance, yung MSC President, kausap ko lang ngayon, says that 200 to 300 Christian residents are needing relief and never ate, hindi kumain po, yung mga magpa-fasting ngayon ng mga Muslim dyan sa MSU campus dahil wala ng public market. No shops are open because of the fear that a black flag might be hoisted o kaya pupunta dyan sa mga areas, establishments nila. So we need the DND leadership, the National Defense Establishment, to have a goal for humanitarian org. Yung processing nila, wag nilang tagalan because they think na baka mga civilians ito ay mga, baka may mga supporters of the Abu Sayyaf or whatever. So, kailangan po, there needs to be some sort of quick action, din reason by national, to allow the ground volunteers to work because there's a 5 to 10 communities, barangays that have reported to us dito sa Action Center. For instance, one community in Lilod, 500 ang nasa mga bahay pa. One house, 12 children. 12 women cannot get out. They want to leave that place of engagement, quote-unquote. Engagement is the battle area. Alright. We need clear answers here. Okay. Nakamonitor ngayon ang Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines, Civil-Military Relations. Nasa studio natin si Senator Pong Biason, dating Armed Forces Chief, matagal na naging commander sa Mindanao. Pagka ganito may mga krises, bagamat tutuloy-tuloy yung military operations, buhay na buhay yung tinatawag nating
ating Civil-Military Relations Office. Ito yung mga quick information na dapat pinagpapalitan. Ano ho ba ang best practices? Ano bang experience natin in the past kapag ganito may mga crisis, General Biason? Dahil dyan, kailangang maliwanag ang instructions. What additional authorities are we giving the military? To me, dalawa lang checkpoints, warrantless arrest. Any other functions of government belongs to the proper and appropriate agencies. Pero yung clearance, Senator Biason, yung clearance para pumasok o magdala at maglabas ng tao, gray area it has to be yan military because it's military. We are under martial law in Mindanao. Pero, kailangan specific yan. Halimbawa, only in directly affected areas like Marawi ngayon. Pero when you go to Iligan, you cannot do that. All the other governmental functions must belong and must be implemented by the appropriate agency. Kaya nga ito, Cesar, meron ako isang tatanong dito Nene. Pag nakahuli tayo ng ISIS, anong batas ang gagamitin natin in the prosecution? Alright. Is it counterinsurgency law or is it anti-terrorism law? Alright. Ang anti-terrorism 40 years reclusion perpetua yan. Ang rebellion is only subject to 6 to 12 years. Ipapasagot ko yan kay Senator Nene mamaya. Pero kay Sam muna. Sam, kanino? Sam? Hello, Sam? Hello, Sam? So, kanino tayo nakikipag-coordinate ngayon? Kanino tayo nakikipag-coordinate ngayon? We're coordinating, Sector, on all levels. National, we connected to the 3 Muslim cabinet secretaries, to Western Mindanao Commander Galvez, to 1st Infantry Commander Bautista, to TG Ano, to make decisions on the entry of humanitarian organizations like ICRC and rescue teams na Maranao who can pick up elderly and sick people, pregnant women in the homes na hindi pwede maglakad itong mga kababaihan sa mga engagement areas towards the bus stop. Kasi nga, nagbigay ng buses or transportation from very, very far points from Marawi to the nearby municipalities like Lanao del Norte, Puntar, and Sadir and Balduis. But, pregnant women have to be picked up. Merong bagong opera, merong may sakit. They cannot just go ride in buses and walk towards bus stop. So who's going to give the military permit? Who's going to pick up the people? Who's going to allow certain things to be done? Thank you sa mga impormasyon na Sam, sapagkat ito yung isang crisis situation na kung saan ang objective ng gobyerno other than the military operations against the Maute group is to minimize the impact of the crisis. At ang isang functionality ng gobyerno dito ay yung mapabilis yung pagpasok ng mga relief assistance sa ating mga kababayan o yung pag-evacuate ng ating mga kababayan. But in the meantime, medyo nauunawaan natin ang military sector that there is a thing as area of operation and area of interest. Yung area of interest is outside of operations but still under the martial law. Yung area of interest, kasama na dyan yung Iligan area, yung labas ng Marawi area. Medyo naghihigpit talaga dyan sapagkat alam niyo yung pag-i-evacuate, baka mamaya may makasingit na suspected, yung mga ganon. Medyo binabalanse ito, Sampa, pero ang importante dito, yung regular yung communication ninyo, in fact, yung identification ng mga tao, dapat very important din para mas mapabilis. But we're just asking, Seth, please identify, please announce saan ang peace zones, humanitarian zones, so that people can go there. It's not just capital or MSU because that's so far. The Mindanao State and the capital, we need some form of leadership here, na civilian and military. Leadership. So we need some crisis manager. Tama. Yes, to cluster on this work. Alright. Sam, maraming salamat. At every now and then, yung DSRH ay tatawagan ka hanggat mari, every day tatawagan ka mula between 5 to 7 in the morning, Monday to Friday para makakuha kami ng update mula sa inyo. Maraming salamat, Sam. Yes, can the TMR also send documentation teams because we're fearing that some soldiers might not be really following certain protocols. So yung pagpasok sa mga bahay and all. So Cesar, we need that kind of trust that has to be built. Alam mo naman ng Muslim, nakita yung martial law.
Alright. na-experience nila yung abuses. Okay. Maraming salamat, Samira Thank you very Gutok, much. Commissioner ng Bangsamoro Transition Commission. Isa sa mga inimbitahan namin dito ni Senator Nene Pimentel ay si Amina Rasul Bernardo. Si Amina ay maliban sa isang Muslim leader ay pinuno ng isang Philippine Islam and Democracy Council. Amina, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Cesar. At salamat sa pag-imbita mo. At binabati ko lahat ng mga Muslim ngayon. First day namin ng Ramadan. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy first day sa ating mga kapatid na Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Ramadan. Alright, 5 days ago, since na-deklara ng martial law, ano ang report na natatanggap ninyo at kumusta ngayon ang Mindanao batay sa report na natatanggap ninyo? Nung nangyari ito, nasa Kuala Lumpur ako, Manong Nene. At ang pinag-uusapan po namin doon, remember yung nagkaroon po tayo, Senator, ng Radicalization Conference noong 2015. So nag-uusap-usap yung mga civil society organizations sa buong Southeast Asia. Paano ba natin, paano magtutulong-tulong to prevent yung entry ng violent extremism in all the countries of Southeast Asia. Kaya talagang shock na shock kaming lahat nung narinig namin itong balita na nilusob na nga ang Marawi City. Ang unang-unang reaction nung lahat na nandoon sa meeting na yon, talagang worry dahil alam na namin, lahat nung nandoon naka-experience na ng armed facilities, armed conflict. At alam namin na pag may mga ganitong klaseng incident, for every bad guy, for every terrorist you kill, more than one will take its place dahil nga dun sa collateral damage. Kaya nga yung mga suggestions namin, pag may ganitong klaseng situation na pumapasok ang ISIS, dapat calibrated talaga ang response. Yung sinasabi kanina ni Senator na yung civilian authorities in place should still continue to function, na yung function ng military is only up to so much, dapat talagang ginagalang yun. Pero nung narinig namin yung balita na strafing na yung nangyayari doon sa Marawi City, ako personally, yung reaction ko, deja vu. Dahil nangyari nito sa amin sa Holo more than 40 years ago. Nilusob ng MNLF ang Holo, show of strength, para ipakita sa gobyerno na kaya namin gawin ito. At may porsa kami. At may persa pa rin kami. At ang nangyari naman doon sa amin, instead of yung calibrated response nga, binomba ang Holo. 80% ng Holo nasunog. Ang lahat kami naging refugee, naging bakwit kaming lahat. Sunog lahat ng pag-aari, hindi namin alam anong nangyayari sa mga family members namin. At ang nangyari, instead of makonsolidate mo yung defense mo against the Moro National Liberation Front, nagkaroon pa ng mas maraming recruit ang MNLF. Dahil lahat ng nasaktan, lahat ng namatayan, ang reaction, Moro, eto, dahil Moro kami, kaya nyo ginagawa ito sa amin. Kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ng gobyerno, yun ang reaction. Yun ang reaction. How do you prevent that to happen? Parating sinasabi namin, kunyari, nangyari ito, Cesar, sa Bicol. Bobombahin ba ninyong Naga? Kung nilusob ng NPA ang Naga? Bakit pag bombahan ng pinag-uusapan, parating sa Muslim communities lang ginagawa? Alam namin na kailangang mahuli lahat ng mga nakiki-cooperate sa ISIS o nagre-raise ng flag ng ISIS. Pero hindi dapat ganito. You're saying dapat target specific. She has to be Target specific. Kaya yung calibrated response nga dapat. Ngayon natatakot kami na yun nangyari, Manong Nene, nung martial law na hamleting ang ginawa, mangyayari na naman. At that's the best way to recruit for the extremist groups. This is the best way to recruit for extremists? Yes. For extremism? Yep. Kung gusto mong ma-expand ang extremism, ganitong gawin mo. Hamleting operation, bombahin mo yung mga
yung mga communities, yung mga barangay na Muslim dominated. Senator Pong Biason and Senator Nene, before I yung sinabi ko recognize kanina, no? Mary Rose Magsaysay. Nung magdeklara ng martial law, 8,000. 3,000 ang NPA. Ang NPA. At the end, naging 26,000. Pero ang pinag-uusapan natin, ibang klaseng martial law ito sapagkat limited to 60 days. Exactly. At buhay ang korte, buhay Kaya ang nga, civil society, kaya nga ang mag-ingat. netizens. Mag-ingat. At ang media, buhay na buhay. Senator Nene, maraming puntong magagandang binanggit si Amina Razul. Merong binanggit siya yung hamleting. Is this something na nagwo-worry din ho kayo? Well, ako naman ang aking pananaw dyan ay nadaanan na ni President Digong ito. In other words, alam niya Yung lessons. ang mga lessons in the past na hindi niya dapat gawin. So, in short, dapat siguro emphasize din natin na sa pagdeklara ng martial law, kailangan meron pang phrase na binanggit ang saligang batas, when public safety requires it, you see? In other words, saka na... When public safety requires it. That's right. Ang ibig sabihin nun ay kasama dyan yung hindi mo dapat bina-violate. Correct. Yung human rights because that's not public safety na. Correct. Okay. Titingnan mo kung ito ba talaga ay nakakayanig sa mga kapaligiran mo. At tama yung observation ni Amina kanina na kung bomba ka na lang ng bomba dyan, you are adding to the problem actually. Alright, the Honorable Mary Rose Magsaysay, Director ng Cultural Center of the Philippines, sapagkat gusto nating maunawaan yung problemang ito sa konteksto din ng kultura, deeply rooted. Ito bang problema sa Mindanao, itong yung extremism ngayon na sinasabi, bagamat kokonti lang, pero yung pagpuksa mo rito ay parang na magnify and therefore nagmamagnet din therefore ng maraming sympathizers and therefore patuloy na paulit-ulit na lang. This is the continuing past, sabi ni Tato Constantino. Magandang umaga sa inyong lahat. I'd like to greet everybody. Good morning. And I see so much hate this past few days. So much distrust, mistrust. Everything negative is coming out, and I'd like to believe that as Filipinos, we are more inclined to be a loving culture, more than the other places where the ISIS have thrived. They have thrived in countries where they don't have this kind of love for the family that we have as Filipinos. In fact, the first world countries, they are who they are now because of us. Tayong mga Filipino, we took care of them through our OFWs, their families, they're sick, you know. Our economy is benchmarked on the success of the OFWs abroad. And we should always try to go back into the positive part of our culture, that we are a loving and nurturing culture. Kaya I hope mahirapan ng ISIS to thrive in the Philippines. We have to reintegrate and reinforce the family as a whole. We have to put the parents back in force to teach the very core of our society, the family, to be strong again, to imbibe, love for the family, love for the society. Kasi I find that so distinct to us Asians and us Filipinos. No, let's bring that back into our Philippines, the Philippines we love and the Philippines we know. So please, let's try to veer away a little bit from the distrust and mistrust to our dear President. He is and he was a former local government unit head. And what are they? They are the frontliners of the government systems. They have to react very fast. And if he instituted martial law right away for Mindanao, it was because it was called for by that particular moment. He had to be in control. At some point, stop. But in a few days, I think by Monday, the Congress will take it up. They will assess things. They will try to see in perspective kung ano dapat yung portion niyan. In place yung struktura para mapangalagaan yung karapatan, yung public safety at para wag na itong masadong lumaki. Pero babalikan ko si Amina before kay Senator Biason. Amina, ISIS is not, hindi ito ang representation ng ating mga kapatid na Muslim.
Maraming mga iba-ibang ganyan. Ano? Kaya dapat siguro mag-ingat ang lahat sa paggagamit ng salitang ito at pagko-contextualize ng pag-discuss ng ISIS sa kabuhan, sa multicultural diversity ng ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. Totoo yan. Siguro sa buong mundo, there must be a billion Muslims. Sabihin mo na maximum na ISIS affiliated, including yung nandoon sa Iraq, sa Syria. O sabihin mo na meron silang 1 million na ISIS talaga. Anong porsyento noon sa 1 billion? Ngayon, ang problema natin, pag merong isa nagagawa ng katarantaduhan, gaya nung nangyari sa Manchester, dahil Muslim yung gumawa noon, at may affiliation siya, meron siyang loyalty sa ISIS, bigla na lang lahat ng Muslim branded na extremist. Tapos ang parati naming naiisip, paano kung siraulo lamang na Kristiyano yung gumawa nun? Lahat ba ng Kristiyano siraulo branded na extremist? And you don't call him a Christian siraulo. You don't call him a Christian extremist. Kaya lang ang nagiging problema talaga namin. Ito alam ni Senator Biason at ni Senator Nene na ang ARMM since its creation talaga may problema sa governance. More and more, marami kaming nakikita na mga absentee local government executives, may local government executives na linked with drugs, with kidnap for ransom, human trafficking, at kung ano-ano pang sindikado. But that is not exclusive to our brother Muslims. No, that is also... That's true true everywhere. North, Luzon, and Visayas. Pero ang even outside the country. Ang punto ko kasi, that makes governing and establishing peace and order in the autonomous region more problematic. Kaya naiintindihan ko kung bakit ang presidente natin nag-declare ng martial law with its limited powers. Ang ating problema, hindi naman ang Pangulo ang nag-create ng strategy for the attack. Ang gumagawa niyan yung appropriate institution, Armed Forces of the Philippines with the relationship with the National Defense. Kaya nga yung panawagan namin, kung gagawa man lang ng strategy para mahuli na lahat ng ISIS tsaka ISIS affiliated groups, calibrated dapat yan. And the civilian authority should still be functioning. Dahil for every person that you kill, sabi mo na ISIS yun, talagang yung makakaroon ng violent counter-reaction yan dahil yung pamilya ng taong yon na wala namang kaalam-alam na ISIS na pala yung napaslang, magre-react din yan. You cannot afford to hit that. Yan ang kultura. Yan ang kultura. Yung clan system natin, kay Ilocano ka, kay Bisaya ka, kay Maranao ka, maaandar yan. Kung sinaktan mo yung isang member ng pamilya, yung buong pamilya, magre-react yan. Noong 1987, pagkatapos na hindi na kailangan yung time, pero palagay ko mag-iingat din ang kasi the declaration of martial law is the call of the president. Prerogative ng Pangulo. Prerogative. Subject only to evaluation of things. Ang pagkakaiba nating tatlo, at yung mga maraming meron ngayon, at kahit yung mga learned scholars, ang pagkakaiba nating lahat, hindi tayo ang Pangulo, at ang Pangulo is an imperial presidency. Exactly. Sanctuaryo ng maraming impormasyon na yun ay wala sa atin. Kakapiranggot lang. Except the enforcement of laws and martial rule is subject to limitations ng constitution. Ng constitution. In the form of the legislature and in the form of the courts. Hindi lang yun. May dagdag ko at kinover ko itong dalawang magiting na senador.
At noong 1987, 86 to 87, madalas yung tinatawag na Pansol consultations ni dating Senate President Jovito Salonga. At napag-uusapan doon palagi ay constitutional soldier. At ang isa sa nagiging Exhibit A noon, wala pa si Senator Biaso noon, by the way, hindi pa senador si Senator Biaso. Ang isang Exhibit A ni Senate President Salonga then ay General Rodolfo Biason. Nung dineklara ang martial law, ang tingin ng mga tao at batay sa kasaysayan, karamihan largely ang paniniwala ay parang utak pulbura yung mga sundalo. Ngayon ba, nagkaroon na ng transformation, nagkaroon na ho ba ng malaking pagbabago sa military establishment? Utak pulbura pa ho ba o malaki ng pagbabago? Tinanong ko ho yan para sa konteksto na sa implementasyon ng martial law, ano ba ang kultura, ano ba ang mindset ng mga militar ngayon pagdating sa implementasyon, pag ini-implement mo yung if public safety so requires ng mga sundalo? Hindi lahat ng sundalo nung araw, maski nung araw, ay utak pulbura. Ano? Kagaya rin ng you cannot equate the culture of the ISIS as part of the culture of Islam. It's not our culture. Hindi kultura yan. Yeah. Yung violence is only sa ISIS in their belief that it is their job to use violence to get the non-believers to their thinking. So hindi lahat ng sundalo utak pulbura. Kahit nung pa. So, but I'm very glad that the EDSA, my kapatid here, Nene, knew that there was a lot of reforms instituted in the armed forces of the Philippines after Cory Aquino and took over. Maraming nabago. Although I would say it was not a kultura, it was, I think, the influence of those people on top over the whole organization. Yung maraming gustong, kaya nagkaroon ng rami. So, i-construct ko lang ho yan. Because sa taas, pinakataas. Yes. Sabihin na natin Commander-in-Chief Marcos and Duterte. Senator Nene, kayo ho ay kilalang-kilala nyo si President Duterte. Ang fear ngayon sa social media, baka matulad kay Marcos. Of course, masyadong general yung mga statement na marami mga statement sa social media unfounded and not based on historical data. Pero sa pagkakaalam mo ninyo, anong pagkakaiba? Sapagkat ngayon, kinukumpara ng ilang sektor na yung Marcos at Duterte. Anong pagkakaiba ng dalawa? For As example, Commander-in-Chief. Another example is I will be harsh. Diba yung salitang harsh ang enforcement ng martial law? Obviously, because martial law is out of the ordinary. It's not the usual way by which government would treat its people. Pero that said, malaki ang aking tiwala na si President Digong bilang isang dumaan sa nakalipas na mga panahon under martial law conditions. Nadaanan niya yun in Davao eh. Number two, as the president of the country today, he's trying to reach out to ASEAN, especially itong bagay na ito, importante ito because when we talk about terrorism, hindi po pwede na Pilipinas lang ang anong pangalan nito? Suppress yung mga terrorist activities. It has to be in coordination with other countries para mapigil talaga. And that is why itong approach ni President Digong ngayon, especially talking with President Widodo sa pangalan nito Indonesia, at ang kinalulungkot ko lang sir sapagkat bago lang nagkaroon ng attempt to meet ang mga heads ng ASEAN for ASEAN integration, 4 lang ang bansa na dumating doon out of 10. In other words, napasin niyo pala yun? Para bagang yung iba wala kami pakialam dyan. But seriously speaking,
if we are to establish real peace, let us say, and law and order in this part of the world, kailangan natin ang buong ASEAN. Alright. Bago tayo mag-commercial break, Mary Rose Magsaysay. Martial law nung panahon ni Marcos, martial law ngayon, limited, so limited by the Constitution and so limited by the people because of mas vigilant ngayon ang mga Pilipino at mas equipped ngayon ang mga Pilipino para maging vigilant sila. Paano mo i-describe yung cultural variation kung mayroon man? Yung panahon ng deklarasyon ng panahon ni President Marcos at sa panahon ni President Duterte, and considering ang pinag-uusapan natin ng Mindanao, nagkaroon na ba ng acquiescence? Nung mga panahon ay medyo kukunti lang yung nagsasalita. Nung panahon ni President Marcos. Ngayon mukhang halos lahat nagsasalita. I think we have to put into consideration that the tech overlay on all the types of communication in the world has made it a seamless and possible for everybody to communicate to everybody at any point in time. Di ba dati point to point lang? Point to multi-point yung pag nagbo-broadcast ka sa madami. Ngayon multi-point na to multi-point. So, there's so many things happening all at the same time. And I think what we should take into consideration now, we have the opportunity to give out the right and the wrong kind of information. Let us rewire our brain to be more vigilant at this point na kailangan natin maging vigilant at matulungin instead of instead of regurgitating negative news, and trying to inflict that fear in all of us. I think we have to move forward and try to think na pag maglalabas ba tayo ng information in any of our social medias, makakatulong ba ito or hindi? When we question the President on what he has done, makakatulong ba tayo o hindi? We have to remember that even if our president is a little bit more fiery than the usual presidents we see all over the world, it is because he has a very big heart and he reacts very quickly. That's his nature. But we know that it is because he loves all of us. And in that context, I think we should try to anchor ourselves into a positive and a loving way of trying to treat all of these things. Ngayon, to be specific, what I'm trying to say is, let's have a little bit more understanding and let's cut some slack to the government to figure out what is really happening now in our dear area of Marawi and Mindanao. It is something that cannot be a duplicate of other places abroad, remember that. And if we can try to contain it in our own local way, let's try to do it that way. And not to keep on asking so many people abroad, because they may have an idea what is happening in ISIS there, but it is in a totally different setup now in our country. Although I cannot refute any of what our dear panelists here have to say, because they have gone through it, they know how to deal with it in a big way. But for us who are small people and who are always trying to think of it on the ground level, because ang orientation ko is local government unit. Much of my life is into that. And that we are affected right away. So I think let's try to look at what is needed now. Yung mga women, the children, safety, food, water, the electricity, trying to safeguard that. I think yun ang unahin muna natin. That is and for the immediate solution para ma-restore ulit yung normal na buhay. Yes. Alright, maraming salamat. Sabi ko ho sa inyo kanina, ang Manila Broadcasting Company taon-taon, 4 times a year, sometimes 6 times in a year, mayroon kaming Manila Bay Cleanup. Sapagkat may doktrina ho kami sa Manila Broadcasting Company na kung saan ka naninirahan, immediately ay dapat may responsibilidad ka rin na proteksyonan ang kapaligirang ito. Kaya naging bahagi ng aming prinsipyo at programa ang tumulong sa Manila Bay Cleanup. Naroon si Sherwin Bata Alfaro kasama si Senator Cynthia Villar para sa aming Manila Bay Cleanup. 8:20 in the morning.
Sherwin, anong location mo ngayon at nasa sino ang mga kasama niyo diyan ngayon? Yes, Cesar, ngayong umagang ito ay ginagawa nga itong una, yung unveiling muna ng Ramsar marker dito nga sa Las Piñas, Parañaque Critical Habitat Ecotourism Area o yung Lapapachea na siyang ina-advocate itong si Senadora Cynthia Villar na dahil sa kanyang mga pagpupursige, sa kanyang pagsasaka ay kinilala ng Ramsar Convention na isa sa mga prestiyosong wetlands dito sa ating bansa. At kasama ko ngayon si Senadora Cynthia Villar. Ma'am, live tayo sa DSRH kay Cesar Chavez. Ma'am, congratulations dahil nailagay na itong marker ng Ramsar dito sa Lapapachea. And at the same time, ngayon po pinagdiriwang natin ang International Day for Biological Diversity at ang buwan ng mga karagatan. So ngayon po sobrang dami yung activity at ang dami ring tao na nandito ngayon sa Lapapachea. Kami ay nagagalak na mag-celebrate sa Lapapachea ng Month of the Ocean at saka International Day of Biodiversity. Kasama po yung ating mga NGO partners at saka government partners at sana matuloy-tuloy na ang pagpapaganda ng Lapapachea. At Cesar, alam mo ba na sa pagkakabit itong marker ng Ramsar bilang pagkilala nga dito sa area na ito ng Lapapachea bilang isa sa mga pinipreserba at patuloy na pinalalago na ecotourism area dito sa Maynila ay nakaplatag na rin yung mga plano, yung pagtatayo ng mga facilities dito sa loob ng Lapapachea. Ma'am, kamusta na ma'am yung construction itong pagtatayo ng mga facilities sa loob ng Lapapachea? Hopefully, makakasimula na kami this month. Kausap na natin yung Philippine Reclamation Authority. Nabibigyan na kami ng pagkakataon na maitayo yung aming visitor center at saka yung wetland center na ibibigay ng Department of Tourism at saka yung mga boardwalk at saka nature trail na i-construct ng ating Department of Environment and Natural Resources. And I think meron din yata ang nilunsad ang Lapapachea na logo design contest dahil nakikita ko dito sa area natin na may mga nakasabit dito na kakaba, mga unique na mga design na mga logo na maaaring pagpilian kung sino yung gagamitin dito na simbolo ng Lapapachea at kikilala dun sa identity nitong inyong pagpupursige na maipreserba itong wetland park na ito, ma'am. Tayo po ay naglunsad ng contest para sa logo ng Lapapachea in coordination with the Society of Preservation of Wetlands. At ngayon po ay nandito yung mga logo at awardan natin yung mga winners. Cesar, si Senadora Cynthia Villar. Ma'am, magandang umaga at congratulations. Ang lagi naming tanong sa inyo, mas maganda na ho ba ang kalagayan ng Manila Bay, lalong-lalo na sa bahagi ng Las Piñas at Parañaque, kumpara ng mga nakaraang taon? Ginagawa namin ang lahat ng magagawa namin at tayo ay may mga partnership ng NGO to help and government to help clean up Manila Bay. Malaki pong trabaho, pero there is always a start at gagawin natin ang lahat na magagawa natin para masunod natin yung mandamos ng Supreme Court that we should clean Manila Bay. Alright, maraming salamat po at congratulations, Senator Villar. Thank you, Cesar, and thank you sa ating mga listeners. Maraming salamat. Thank you, Sherwin. Sa Villar, dahil ang Manila Broadcasting Company ay isa sa mga partners sa Manila Bay Sunset Partnership Program Incorporated na siyang maglilinis at magpoprotekta ng luok ng Maynila. Itong Manila Bay, andito ngayon, Cesar, ang mga miyembro ng Operation Tulong para makibahagi sa paglilinis ng Manila Bay. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro naglilingkod sa pagbabalita. Thank you, Sherwin. Panahin pa rin natin ang ating co-anchor, Senator Nene Pimentel. Panahin namin Senator Pong Biason, Mary Rose Magsaysay, at Amina Rasul. Pag-uusapan pa rin natin Marawi, Mindanao at martial law. 25 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga.
Itong palatuntunan namin since 2012, ang ating co-host si Senate President Coco Pimentel, ang ating madalas na nagiging co-host kapag out of town, kung hindi si dating Senate President Nene Pimentel, si ex-Senate President Oming Maglangit. Ayan ho. Imagine for the last 5 years ang ating co-host dito si Senator Oming Maglangit. Alright, Senator Nene, saan patungo ito? Maliwanag ang intensyon ng Pangulo. Napakaliwanag, walang duda. Na pagpasok ng MAOT group ay kinakalang ma-suppress, makwel, matapos ito, may mga unintended consequence nga lang. At yan na nakikita natin sa ingay na. Pero sa tingin ho ninyo, based sa pagkakakilala nyo kay President Digong at pagkakakilala nyo ng history ng Mindanao at pagiging mababatas at local government official, saan patungo ito in the next 30 days and beyond, especially in the next 30 days? Saan patungo ito? Mag-i-escalate ho ba ito? Posible bang mas mabawasan ang araw ng pagdeklara ng martial law? Mas sa tingin ho ba ninyo, posibleng malimitahan din ang mga teritoryo na deklarado under martial law? Sir, much of what's going to happen will depend on Congress. Okay. Sapagkat sinubiti na yung proklamasyon. And under the Constitution, obligado ang Kongreso na ito ba iklian, dagdagan, kulangan, whatever. But of course, subject to the explanation of the President and his people. Kasi he has to, to define kung ano ang batayan ng kanyang pagdeklara ng martial law. In other words, sa sandaling tinalakay ho ito sa Kongreso, ang mga congressman at mga senador magiging co-owner na ng martial law. That's correct. And then, please understand that under the present Constitution, ang kanilang pagtalakay dito sa issue na ito is in joint session, ha? In other words, hindi separately na ang discuss nito Senado lang o ang Kongreso lamang. Joint session and joint decision. Joint decision. Yeah. Voting as a whole. Not voting separately, but as voting a whole together. Now, ang aking pangamba dyan na yung 24, assuming 24 senators, malulunod sa 200 na mga more than mga congressmen and women. So, but in any event, yun naman ang nasa patakaran natin. So, susundin natin. Alright, Amin na Rasul, kayo ho ay isang scholar at pinag-aaralan ninyo to sa buong buhay niyo, nasa gobyerno kayo o private sector, nakatutok kayo sa development sa Mindanao. At tulad ng pagtutok ninyo sa development sa ating bansa, saan patungo itong deklarasyon ni President Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao? Do you expect na mapapaikli ito, malilimitahan, o pwede pa mag-escalate? At ano yung posibleng unintended consequences na pwede nating makita sa mga susunod na linggo, sa susunod na buwan? Well, para sa akin, yung limited scope ng martial law, importante talagang ma-maintain yan. Limited duration, na hindi ito mag-e-expand kasi marami nang natatakot na may expand nito nationwide because of the war on drugs, for instance. And because of other activities, na violent activities sa kaliwa naman, ano? Pero kailangan matandaan natin, may peace processes tayo with the kaliwa and with the Moro Liberation Fronts. Hindi dapat maapekto itong dalawang ito. Pag nagkaroon ng expansion ng martial law, o kaya magkaroon ng mga pagkakamali with unintended violent consequences at maapekto yung dalawang grupo na may peace process ang gobyerno, malabo ito. It will be worse than the first declaration of martial law na nag-result doon sa paglakas ng MNLF. Kung ako, siguraduhin ko talaga na, I keep repeating it, calibrated ang response doon lang talaga sa area na merong alam, na may intel ang gobyerno na meron talagang mga extremist operations. At ngayon siguro takot na lahat ng mga local governments doon
siguro ngayon, i-pressure na nila yung local government executives to Correct. cooperate and to do their job. Correct. Dahil kung ikaw ay mayor, ikaw ay barangay captain, imposibleng hindi mo alam Correct. kung nasaan ang mga yan. So ngayon, may martial law ka na, ngayon, pwede mo nang i-pressure itong mga accountable local government executives and police to cooperate para madaling makuha lahat noong mga suspected ISIS. Yung mga, and particular attention natin is for Lanao del Sur and Sulu. The other areas, wala naman masyadong reports na Ako at kinover ko itong dalawang magiting na senador. At noong 1987, 86 to 87, madalas yung tinatawag na pansol consultations ni dating Senate President Jovito Salonga. At napag-uusapan doon palagi ay constitutional soldier. At ang isa sa nagiging Exhibit A noon, wala pa si Senator Biaso noon, by the way, wala areas na yon na meron ka ring Muslim groups na natatakot ngayon dahil ang lalabas na naman ito genocide. Lalabas na naman yan. The term genocide, which was used repeatedly during the first martial law, lalabas na naman yan. We need to make sure na prevented lahat ng mga yun. Kaya very important na calibrated ang strategy. At saka tatanungin ko si Senator Pong, Senator Pong, may strategy po ba tayo? Hindi, bago ko tatanungin ko mamaya dyan si Senator, pero may tanong pa ako sa iyo, Amina. You're saying, kung may nakikinig ngayon na senador at congressman, nakikinig sa atin ngayon, kung may nakikinig, you're saying, na kapag ka tinalakay na ito sa Kongreso, pwedeng pag-usapan na isang option na ilimit lang ang deklarasyon ng martial law sa Lanao del Sur at sa Sulo? Tsaka doon sa mga areas na talagang may intel ang ating gobyerno na meron ng sumulpot na ISIS support, yan maintindihan ko. Pero it cannot exceed the limits of time. Okay. Kasi the longer, the more possibility na magkakaroon ka ng violations of protocols, and then it's going to get really bad. I'll ask Mary Rose magsaysay, pero bago siya, Senator Pong Biason, yung tanong ko sa dalawa, anong dapat i-expect ng taong bayan natin in the next 15 to 30 days? Will this escalate? Will this be further limited? Mahirap i-predict yan eh. Kasi, unang-una, hindi pa natin alam kung ano ang influence itong nangyayaring ito doon sa ibang peripheral groups. At kung sino pa ang gustong makisawsaw. Exactly. Armed groups. Remember, yung Pentakasi. Yung sumasali sa Pentakasi does not necessarily belong to the organization that trigger. Ideological or religious, but purely family affiliation. Meron pa nga, very simple eh. Sumasali yan para in their belief na pag may napatay silang sundalo, makuha nila yung baril eh. Ganun kasimple. Yes. Very simple na ganyan. So, I don't think anybody can accurately predict where this thing is going. The immediate future. Maybe what we can say is, let us direct where this thing is going by ensuring that civil rights are protected, Yes. human rights are protected, Basic. functionings of institutions in this country, Including local government units. Exactly. Specifically. We have to be very sure of that. Kasi the worst thing that we can do is put back in that utak pulburo na sundalo that they have the power. No. That should be prevented. We were trying to prevent it during the martial law of from 1972 to etc. May tanong si Amina, napaka-importante yung tanong ni Amina kanina. Is there a strategy? Is there established strategy? Because I can answer that yes, mayroon. But on a limited scale, I know there is a strategy. Yeah. Mayroon naman talagang in place ang Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, on different levels of crisis management, including suppression of terrorism, rebellion, etc. etc. Pero ang hinahanap siguro ni Amina, Senator Biason, Senator Pimentel, mayroon bang strategy na yung ina-anticipate mo ang ganito kung paano mo may ma-minimize yung impact immediately nung crisis na ito? Sapagkat ito na may crisis ka na eh. Hindi mo na basta Exactly. And that is the reason why I think they have activated the crisis management thing, you know. And I think that is the reason why they have redeployed forces from somewhere else papuntang Marawi. This is a knee-jerk reaction. response
And we have to do it. This is the plug-and-play strategy, ho. Yung nangyayari dun eh. When you talk of the strategy, you will have to consider input into the equation, social, That's right. cultural, economic, That's why I invited Mary Rose. etc. Yun ang strategy. Kasi you are dealing not with a conventional war. You are dealing with something that is not just arms and conflict, but it is a conflict of ideology, conflict of religion probably, Values. conflict of culture probably. And cultural biases. So the strategy must deal with all of these factors. Balikan ko agad si Amina. Ano bang strategy ang hinahanap mo? Yeah. Ang hinahanap kong strategy, kung naghahanap ka ng 100 extremists, wag mo namang bombahin yung city. Anong klaseng strategy yun? Sabihin mo na 500 extremists ang hinahanap mo at alam mo nandoon sila sa isang barangay. Kailangan bang bombahin yung syudad mismo? Because remember, how many hundreds of thousands of citizens live peacefully in Marawi Remember, ang City? pinag-uusapan natin na nagbobomba ay hindi lang ang gobyerno, kung hindi yung Maute Group. Yeah, pero- Iko-contextualize natin yan. Yeah, pero this is the thing. Merong terrorist groups na nga na nag-ooperate doon. You're the government. Your principal function is to protect your citizens. When you bomb the city, is that protecting the citizens? Okay, sabihin mo na kailangan talagang gawin yon. If you're going to strafe and bomb the city, meron ka bang in place na safety nets para matulungan yung mga mag-evacuate? According to some, wala. They don't have water. They don't have electricity. We're in Ramadan. There's no food. Pregnant women and sick people have to walk to bus stations. You know how difficult it is to walk in Marawi? Oh. Bundok yun. Bulubundukin yun. So ano ba yung strategy? Unless of course, well, mga moro lang naman yan eh. Kailangan ko lang isingit ito sapagkat kung nakikinig yung aking political science professor, Dr. Claire Carlos, pag mayroong statement na binomba ang city, baka sabihin buong syudad ang binomba. Mga ilang building kung sakasakali o baka isa o dalawang building lang. So, sa ganung konteksto pinag-uusapan natin. Mary Rose, saan patungo ito? From the point of view of local government expert, and at the same time, now with the cultural agency of the government, basing on the cultural history ng ating mga Pilipino at dyan sa Mindanao, saan patungo ito? In the next 15 to 30 days, mag-escalate ba? Sa tingin mo ang Kongreso maglilimit ng power ng ating Pangulo at ng teritoryo na ideklara sa ilalim ng martial law? We know exactly how the Congress reacts to so many issues. And that is dependent on? They on their needs and Or dependent on the leadership? And in this case of the also president. on the leadership. Therefore, you Usually expect they them will to be supportive? They should be supportive only because we are trying to treat this as a nation when they meet each other as a Congress, right? But I think they should respect what the exact requirements of Marawi as a distinct area, culture, and individual community, what they need now. So, they have to look at it in a micro perspective, kung ano yung kailangan ngayon. So, matutugunan ba ng paglalagay ng martial law in place, yung pangangailangan ngayon na ngayon, if we're talking about 30 days or 60 days lang, will it hit that sweet spot? If it's not, and it's gonna aggravate it, they can actually try to find a solution themselves. No, they should talk about it. You cannot just say it should be done. It cannot be done. There are so many things they have to put in place. So let's leave it to the Congress and to the leadership of our president kung paano ititreat to. Especially patawag na dapat nila yung local government unit. Ano ba talaga ang nangyayari? Yun ang sinasabi rin ni Amina kanina. Very Si Senator distinct. Nene Pimentel, may napaka-importanting Sir, binanggit. One last, Sige, no? go. May I plug in, no? Yes. That's why importante ang federalism. Kasi ang sagot sa bawat isang lugar, hindi mo naman pwede i-shotgun yan sa lahat. Localize it. Right. Compartmentalize it. Yes, To each its correct. own. Yes. Okay.
Si Senator Nene, bago kung ano man ang sabihin niya after nung ano, mayroong napaka-importanting binanggit kanina sa kanyang opening statement. Remember that the President understands martial law. Dinaanan niya ito. Maraming paghihirap ang mga kababayan natin, ang local government unit sa ilalim ng martial law, and therefore wag kalimutan na alam ni President Duterte ang lessons, ang bad lessons ng martial law. Tama ho ba yung pagkakakuha ko sa kontekstong yan, Senator Nene? Tama, sir. At ang response doon, ang mga taong bayan dapat magsalita. Huwag matakot. Because otherwise, kung hayaan mo na lang yan, di bahala na sila dyan. They will do what they want to do. But kung may nakikita ang mga taong bayan na hindi maganda, dapat magsalita talaga. I think that's a very vital component of our democratic process. Senator Nene, should the people trust the President in the managing of martial law? Based on your knowledge of knowing the psyche, the leadership style of the President. Should they what? Trust the President, the Filipino people, in declaring the martial law, in managing the martial law. Well, I say, ang aking masagot dyan ay depende sa kalalabasan ng pagdiskusyon ng ating Kongreso. Because they will look into the basis of the proclamation. Ito ba ay justified? Gatino ba, kalawak, buong Mindanao ba, o part lang ng Mindanao? In other words, subject to the output of our Congress, which is mandated by the Constitution to look into this problem soon as possible. Ang alam natin, ang presidency is an imperial presidency. Ito lang ang tao sa buong bansa ang may hawak ng maraming impormasyon na marami sa atin ay wala. Exactly. Sapagkat kung ang Pangulo ay nagdidesisyon ng deklarasyon ng martial law, May alam ang assumption dapat, presumption dapat, pagkatiwalaan ng desisyon na ito ng Pangulo, sapagkat mas marami siyang alam na tayo as ng mga ordinaryong mamayan ay hindi alam. Absolutely. In other words, we assume na pag kumilos ang presidente, meron siyang batayan sa pagkilos na ganon. Yung trust natin sa Pangulo, Amina and Senator Biason, are they enough na para magkaroon ng kapanatagan yung ating mga kabayan na hindi naman patungo ito sa paglala o kaya pagkakaroon ng mga human rights violation? The President remains extremely popular. So, ang kumpiyansa ng mga mamamayang Pilipino nasa kanya. Kaya nga, yung actions na gagawin ng ating security establishment in the coming weeks is very important. It can make or break the trust in the President. Ngayon, Make or break the trust of the President? Yeah, yung trust of people. Kasi pag nakita nila na all kinds of violations are happening, na hindi naman nakukuha, hindi na-attain yung objective na lipulin ng ISIS, magdududa na ang mga mamamayan. Kaya importante talaga yung implementation ng martial law. Again, I have to say it, calibrated, securing the rights and the welfare of citizens. Pero yung sinasabi ni Senator Nene about the President's capacity, yung mga Muslims, medyo meron din silang kumpiyansa dahil the President himself is related personally to Muslims. He has Muslim grandchildren. He himself has Muslim blood. Kaya ang iniisip ng mga mamamayan from the Muslim groups na hindi naman pababayaan ng Pangulo ang isang implementation ng martial law that will contaminate all communities. Pero kahit na ganoon, dahil kami, nakadaan na kami sa period ng martial law, nakita namin ang mga pagkakamali at nakikita din namin yung mga naging epekto nito na instead of stopping the MNLF, pinalakas bang MNLF, natatakot kami. Kaya we take heart yung encouragement ni Senator Nene na lahat ng mamamayan dapat magsalita. We have to be vigilant because buhay na natin itong apektado. Personally, buhay namin. Dahil kami, tiga Mindanao, and especially tiga Muslim Mindanao, we really have to be vigilant na there will be no excesses the way that we had it in the first martial law. Alright, Senator Fong Biason, very briefly, you dealt with the three Commander-in-Chief, Macapagal, Marcos, and Aquino. Kapag ganito mga krisis...
Garcia. No, sir. 1962, you graduated 61 or 61 sa PMA. So as a young lieutenant, makapagal. Yes. Marcos and Magsaysay. But on your younger days, siyempre, Magsaysay kasama na yun and Garcia. Yeah. But as a young lieutenant, makapagal ho yun, tapos Marcos and Aquino. Kapag ganito mga krisis, mas makakatulong ba sa ordinaryong mamayan? You trust your commander-in-chief? Of course. Definitely. It should. And since he is our leader in this country, by virtue of his election under the constitutional processes, we have to trust him. The question is, will that trust be maintained? Yes. By what do people look for? One, how he behaves, how he acts. In how he behaves and how he Number acts. two, Yeah. what you say. Number three, what are your plans? Number four, how do you implement the plans? Are you... So, Yeah. we have to give the president the benefits of the doubt. Okay. He is the president of the country. Until, I hope not, a situation comes where that leadership comes into question. Okay. Right now, there's no such thing. No. Right now, so far, well, may maraming mga issues, but right now, very, very popular and therefore, nandoon ang kanyang Yes, nandun suporta pa rin. sa taong bayan. Mary Rose, yung tanong ko sa kanila, with yung mga sinasabi ng ating ng ating Pangulo, on a cultural dimension side, kapag ka mayroon kang commander-in-chief na siya ang nakakaalam ng maraming impormasyon na tayo ay hindi nakakaalam. Marami sa ating babasa lang natin sa media, sa social media. Maraming mga impormasyon na alam siya na hindi alam natin at hindi naman pwedeng isa publiko. National security and other immediate concerns ng leadership. Ang mga Pilipino ba ay mapagtiwala sa isang Pangulo sa panahon ng krisis? Oo naman, 100%. Makikita naman natin yan how they've been reacting to the negative things that were being put out there in public, in the social media, questioning his decision to put martial law into place in a specific area, requiring it because there was a need for it. And then in-institute niya. Alam niya from his background as a local government, local chief executive, na kailangan yun at that time. Now he came back. Now he will bring it to the Congress to deal with it. Then he will put his foot down and also decide kung tama ba lahat itong nangyayari. Kasi iba rin yung nararamdaman niya. Alam niya kung ano yung tama. That's why we put him there, where he is now. Okay. The structure, the system, they themselves protect the Filipino people. Maraming salamat sa inyong dalo sa ating palatuntunan. Wala na ho tayong oras. Ang susunod na palatuntunan ay RH Executive Session minus Ambassador Teddy Boy Locsin. Pero nakita ko na si Governor Boying Rimulya, Ed Javier at Dodo Dulay. Nice nating pasalamatan muna si Amina Rasul. Ma'am Amina, maraming salamat and nice to see you again. And thank you, Cesar, for inviting me. And Senator Pong Biason, maraming salamat ho. Thank you, Senator. And Mary Rose, siguro yung cultural thing about CCPP, pag-uusapan natin sa iba pa mga programa. Maraming salamat. Thank you so much. And Senator Nene. Oo, before we end, gusto kong balikan ang aking parating sinasabi, good governance does not depend on the governors alone, but also on the governed. And siguro bago tayo magtapos, we should give our condolences also to the family of the late Eva Estrada Calao, Senator yun. Alright, maraming salamat. On that note, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunang special on Saturday. Thank you sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang radio stations ng DZRH nationwide, mga nanood sa Sky Cable, Signal Link at independent cable channels ng DZRH News Television. Maraming salamat and happy weekend everyone!